gumagawa sa atin. Sa Isaiah po, chapter 40, verse 25. Sagutan tayo. Kanino nga ninyo itutulad ako upang makapalis ako niya, sabi ng banal? Piliin niyo ang inyong mga mata sa itaas at tingnan niyo kung sino kaya mga ito. At itutubo sa kanilang hubo ay sa bilang. Natawid nila siya sa pangalan sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan at dahil siya malakas sa kapangyarihan ay walang magkukulang. Bakit sinasabi mo, o ako, at sinilitang Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon at nilalagpasan ng aking Diyos ang kaatulan ko? Hindi mo ba ka nalalaman? Hindi mo ba ka narinig? Ang mawala ang Diyos ang Panginoon. Malayan ang masubukas. Iniisan nila sa pagpaparaman. Mayaran ang pagpaparaman sa kanyang gawa. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinanalaganan niya sa kalakasan. At tinatawag nila ay mataan, pagod, at ang mga binata ay lubos na buhay. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y pahinginan lang ng mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo, hindi mapapagod, sila'y magsisilakan, hindi manghihina. Kung manalangin si Father Arnold ang manalangin, Father Arnold o Daniel. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Ama sa oras na ito na muli ay makakarinig kami ng mensahe na nagmumula sa inyong mga salita. At alam namin, Panginoon, kung paanong kaninang umaga ay pinagpala mo po ang bawat isa sa amin. Alam namin, Panginoon, na sa hapong ito muli ay pagpapalain mo po ang aming mga kaluluwa. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin habang kami nakikinig ng mga salita. Bigyan mo kami ng bukas na puso at kaisipan upang ang mga salita mo, Panginoon, ay magkaroon ng kabuluhan sa aming mga buhay, Panginoon. At higit sa lahat, tulungan mo kami ng mga salitang aming mapakinggan ay hindi lang po aming mapakinggan, kundi higit sa lahat, Panginoon, ay sundin ng bawat isa. Pero din, Panginoon, ang ipong tinayong alipin, darangin namin, nabigyan siya ng karunungan na nagmumula sa inyo. At maging sa aming mga makikinig, bigyan mo kami ng bukas na puso at kaisipan upang sa hapong ito, Panginoon, ay pagpalain po ang aming Panginoon. Kaya ang lahat ng gagawin namin, Panginoon, sa hapong ito ay aming pinagkakaloob sa inyo, Panginoon. At ay maasa kami ng iyong tulong sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, ito pong aming salamat. The everlasting God, and His commitment, and the salvation plan. Ang walang hanggang Diyos, ang kanyang commitment, kaligtasan ng tao. Psalms 40 verse 28 ng Isaiah, has not known, has not heard, that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainted not, neither is weary, there is no searching of His understanding. Ang Diyos na may lalang sa atin, siya ay napakadakila. Ang kanyang kapangyarihan ay magpakailanman. His everlasting God. At makikita natin, ang kapangyarihan ng Diyos ay makikita sa napakaraming bagay, subalit higit sa kaligtasan ng tao. Sabi sa ating tema, ang Diyos ang ating tagapaglalang, ang ating patubusan, ang ating mapabanal, ang ating lahat. So ang Diyos, dapat siyang lahat para sa atin. Pero alam ba rin pag pinag-aaral mo ang Biblia, na tayong tao, tayo ang lahat para sa Diyos. Ang kanyang katangian nakapatungkol sa tao. Lahat ng katangian ng Panginoon, siya'y makapangyarihan, siya'y tagapagligtas, tagapaglalang. Lahat ng bagay na yan, nakapatungkol sa atin. Gaya ng pinag-aaral kanina, tayo ang pinakatampok, pinakamahalaga sa paglalang ng Diyos. Ang buong katangian ng Diyos sa pag-aaral ng theology, nakapatungkol sa kanyang pagmamahal sa tao. Tayo ang lahat para sa kanya.
Maging kanyang anak, kaya niyang isakripisyo ang Panginoon Kristo para sa atin. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may lalang na lahat ng mga bagay. Alam niya ang lahat ng mga bagay na nangyari. Sabi, walang nalilimit sa Kanya. Pero ang mga kapatid, yung Diyos na yan ang nagmamahal sa atin. Ang kapangyarihan ng Diyos, hindi natin mapapagod. Maging sa ating pagtanggap sa Panginoon, sinasabi sa 3:20 ng Efeso, God is able. Siya'y may kakayahan na magligtas sa atin, magbigay ng lahat nating pangangailangan higit sa ating iniisip at hinihingi. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, nais nating ipakita na ang makapangyarihang Diyos na lumalang sa atin, napakadakila ng kanyang pag-ibig para sa kaligtasan ng isa. Alam mo, kung mayroon kang iniibig, minsan nasasabi mo na ikaw ang lahat sa akin. Nasabi ko yan sa bilis ko nung nilitigawan ko. Yes! Alam mo, nung araw, wala pang text, wala pang cellphone, panahon namin. Sabi ni Pastor, daanin mo sa love letter. Mahilig ako magsulat ng aral. Pero makita natin, kung ang Diyos ang lahat sa atin, kailangan susunod tayo sa kanyang mga utos. Kaya nagtagala sa Alisto na napakaganda, napakaliwanag. Ang Panginoon ang pastor, ayon tupa. Sabi niya, dinirinig ng aking mga tupa ang aking kinig. Kasi sinusunod. Diba? Kaya kung tayo tupa ng Panginoon, dapat sundin natin ang kanyang mga utos. At sinabi ng Panginoon, ang duminig ng aming salita at hindi ginaganap ay may tutulad sa isang taong mangmang ay tanayo ang kanyang bahay sa buwang ina. Dumating ang bagyo, dumating ang baha, bumagsak sapagkat nakatayo sa buwang ina. Subalit ang nakikinig ng aming salita at ginaganap ay may tutulad sa isang taong matalino na itanayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dumating ang bagyo, dumating ang baha, hindi na bagsak sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang batong yun ang Panginoon Kristo. Siya ang ating pundasyon. Siya ang ating kalakasan. Kaya kung tayo susunod lamang sa salita ng Panginoon, kung tayo tumanggap sa Kanya, iingatan tayo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi nga ni Santiago, maging tagatupad tayo ng salita at huwag tagapag-ibig lamang na ating ding sarili ang ating mga dinadaya. Kaya mga kapatid, ang nais ng Panginoon, sabi niya kanina, doon sa Isaiah, bakit mo sinasabi na may nalilingit sa Kanya? Ano? Alam niya rito. Hindi mo ba nalalaman ang makapangyarihang Diyos, ang may lalang ng wakas ng lupa, hindi nalalad, hindi napapagod, walang makatarok ng kanyang unawa. Nagbibigay ng kalakasan sa mahina at walang kapangyarihang pinananaganan niya sa kalakasan. Kaya kung ikaw ay hindi pa talaga tumanggap sa Panginoon, ang Panginoon nais na. Sabi nga kanina, dapat ang Diyos ang lahat sa atin, sapagkat sa Diyos tayo ang lahat para sa atin. Ganun din mga kapatid, kung tayo nanghihina, sabi ng Panginoon, siya ang nagbibigay ng lakas sa mahina at kapangyarihan sa walang kalakasan. Kung tayo lamang ay matututong magpakababa, gaya ng pinag-aralan natin kanina, maganda, Sunday school. Kung tayo matutong magpakababa lamang sa harapan ng Panginoon, pagkakalog niya ang ating Panginoon. But kung minsan marami sa atin, ang takbo ng ating kaisipan, ang panahon natin ay ukol sa mga bagay na material. At pangalawa lamang, ang mga bagay ni Espiritu. Hindi dapat ganyan, kapatid ko. Sapagkat hindi tayo pangalawa sa pinakamahalaga sa paningin ng Diyos. Tayo ang pinakauna sa Kanya. Hindi siya kailanman gagawa ng isang bagay na ikasasama natin. Lahat ng bagay para sa ating kabubuti. At sinasabi ng Biblia, 1 John 5:3, ang salita ng Diyos hindi mabigat. Hindi mabigat ang salita ng Diyos. Mabigat kapag ayaw nating sumunod. Subalit ang Panginoon nagbibigay ng kapangyarihan sa mga taong mababa ang kalooban, na nais
magpakababa, lumapit sa Panginoon. At makikita natin mga kapatid, magagawa natin ang lahat. Sabi nga dun sa 3:20 ng Efeso, ang Diyos ay may kakayahan na gumawa ng higit sa lahat ng ating iniisip. Kaya kung ano ang kahilingan natin sa Panginoon ngayon, nandito siya. Ang kailangan lamang natin ay tingnan natin ang magagawa ng Diyos sa atin, hindi sa ating pagod. Sabi nga, God is able to do more than we ask or think. Kung minsan iniisip natin ang ating kapwa-tao, mas mabuti naman ang kalagayan natin sa iba. O kaya yung iniisip natin, hindi ko kaya, mahina ako, meron akong limitasyon. Pero alam mo ba, ang Panginoon kaya kang iligtas, kaya kang palakasin, kaya ituwid ang lahat ng ating mga maling gawa at ipagkaloob ang ating pangailangan. Malawak si Daniel. Ang kanyang katapatan sa Panginoon. Dahil sa kanyang katapatan sa Panginoon, siya'y nagtatrabaho sa gobyerno, 3 hari ang kanyang pinagpunduan. At walang anumang nakita na mali sa kanyang gawa. Hindi katulad ng mga opisyalis ng gobyerno natin, ng mga elected, marami, di ba? Saan ka nakakita naman na bansa na ang presidente na ikulong, former Senate President na kulong, may 2 pang kasamang senador, dahil sa pandarambong, plunder. So, more than 50 million ang nakasawa. That's plunder. Pero mga kapatid, si Daniel hindi siya ganun. Sa katunayan, nang ang hari maghalal ng mga gobernador, mga prinsipe, at sinasabi ng 3 presidente, 3 president. Yung 3 presidente, si Daniel ang pinakamataas sa 3 yun. Ibig sabihin, susunod siya sa hari. Next in command. Kaya marami naiinggit sa kanya. Wala silang makikita ang kamalian sa kanyang trabaho. Kaya sinabi lang, mag-iisip tayo ng tungkol sa kanyang Diyos. Nakita nila si Daniel, matapat sa Panginoon. Dumadalangin 3 times a day. At binubuksan pang bintana sa dakong silangan. Kasi slave sila sa Babylon. Galing sila doon sa Israel. Kaya nagpagawa sila ng batas. Nag-draft sila ng batas. Pinapirmahan sa hari. Anong batas? Ang dadalangin sa ibang Diyos, liban sa hari, sa loob ng 30 araw, iahagi sa inyo ng mga Diyos. Diba? So nung malaman ni Daniel na natatakan na ng hari, yung batas, na kung may dadalangin sa ibang Diyos, liban sa hari, tingnan mo ang hari, siyempre nang nabasa niyo, diba? Sa amin lang dadalangin, parang okay yan. Hindi niya alam si Daniel na, alam niya na si Daniel ay marunong at apat sa kanyang trabaho. Hindi niya alam na siya ang tatamaan. Kaya, nung sinabi ng mga kaaway ni Daniel na, si ganito si Daniel, yung Hudyo na dinala mo dito, dilarang biyad dito, anong ginawa niya? Dumadalangin sa ibang Diyos. Pinipilit ng hari na iligtas si Daniel. Pero ang sinabi ng mga tauhan niya, ang kautusan kanya, o ang kautusan ng mga Medo at Persia, ang batas ng hari hindi mababalik. Walang nagawa ang hari. Alam niyo, walang kasala si Daniel, pero kailangang ipatupad ang utos. Inihagis sa iyo ng mga ito. Anong bilin ng hari kay Daniel? Ang Diyos mong pinaglilingkuran palagi ang siyang magliligtas. Kinabukasan, maaga pa, ang hari. Anong sabi niya? Daniel, lingkod ng buhay na Diyos. Ang ibang Diyos na pinaglilingkuran ay nakapagligtas sa iyo sa bibig ng mga Diyos. Is your God able to deliver thee from the lions? Yan sabi niya. Ano sabi niya? Opo, hari. Siya nagpadala ng kanyang maanghel. Hindi ko umbig naman. Sapagkat sa kanyang harapan at sa iyong harapan, wala akong ginawang kasalanan. Ano yung tanong ng hari? Is your God able to deliver thee from the lions? He is able. He is unable. Siya'y Diyos ng mga pangyarihan. May kakayahan.
Kaya kung tayo matapat sa Kanya, lawat sa Panginoon na may matatapat na kapatid dito, kaya nagpara ng Panginoon. Kung walang matatapat na mga kapatid, hindi ganito. Ano sa pagsisimula ng gawain ng Panginoon sa panikin? Sinabi ni Pastor, kakaunti lang noon, mga 1980s. Diba? Kami mga kabataan, 1988 ako tumanggap, 16 years old ako noon. 43 na ako eh. 43. Sabi ni Pastor, lalaganap ang gawain ng Panginoon sa buong Pilipinas. So gumawa ang Panginoon ng paraan, may mga kapag naligtas galing Saudi, may mga pumunta mga kapag sa iba't ibang lugar, pinulungan mga kabataan. Sino Sister Rose? Dito sila nagpunta sa Amerika. Yun ang pasimula ng gawain dito. Kaya makikita natin mga kapatid, pag tayo matapat sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Kaya mga kapatid, ang Panginoon, hindi siya nagkukulang kay Panginoon. Kaya niya tayong tulungan sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga dun sa Judas, Jude 1:24-25. Ngayon doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkalisod at sa inyo yung makapaghaharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kagwalatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Kristo nating Panginoon ay sumakanya namang kalawatian ng karangalan, paghahari, kapangyarihan, kauna-unahang panahon ngayon at pagpagailang ng sinawa. Sa English now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Ang Diyos yan. Siya ang makapag-iingat sa atin mula sa pagkakisod upang tayo maiharap sa Kanya na may galak na walang kapintasan sa harapan ng kanyang kalwatian. So ang Diyos ang makagagawa dyan. Sabi niya, faultless. Pag tinignan natin, when we look into the family of man and to ourselves, we can see a lot of faults, diba? Pero mayroong Diyos na tutulong sa atin upang pagdating sa kasalanan, wala tayong kapintasan. Kaya mga kapatid, yan ang nais natin ipakita sa hapon ito. Na ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos kaya tayong tulungan, siya ang may dalang sa atin, siya ang tagapagligtas, siya ang mag-iingat sa atin upang tayo makapanatili sa paningin ng Panginoon hanggang sa kanyang kagwalatian. Nabanggit ka kaninang umaga si Abraham, narito rin sa akin. Si Abraham nang siya tawagin ng Panginoon, di niya alam kung saan siya pupunta. Buti nga tayo, bago tayo umalis, alam natin saan tayo pupunta, di ba? Pero si Abraham hindi niya alam. Dinala niya si Lot na kanyang kamag-anak, na kanyang pamangkin, at nagkaroon pa ng problema. Sapagkat marami na silang pag-aaring parehas ng mga hayop, yung mga bata na nag-aagaw sa balon. Anong ginawa ni Abraham? Huwag magkaroon ng pagtatalo sa atin. Piliin mo ang kanan, sa kaliwa ko pupunta. Piliin mo ang kaliwa, sa kanan ako pupunta. Ando ng kababahan. Siya ang tinawag ng Panginoon umalis sa Ur at pumunta sa kanan. Isinama niya lang ang kanyang pamangkin. Pero tignan mo ang kanyang pagpapakababa. Sabi niya sa pamangkin niya, hindi, maghiwalay tayo. Hindi tayo pwedeng magsama. O piliin mo ang kanan, sa kaliwa ako. Piliin mo ang kaliwa, sa kanan ako. Piliin ni Lot ang tabi ng Jordan River. Siyempre, tabi ng ilog, maganda para sa kanyang mga hayop. Si Abraham naman, siyempre, piliin sa kaliwa, wala sa pagpipilian, di ba? Doon sa mga bundok na babato. Makita natin dito yung kababaan ng kanyang puso. Siya ang peacemaker. Diba? Sinabi ng Panginoon, mapagpalad yung mga pagpayata sapagkat kanila ang kakahanin ng lahat. Yung mga kasi peacemaker, mapagpayapa. Sabi niya, piliin mo ang kanan, pipiliin mo. Kaya kung minsan, hindi sa dahil tayo matanda tayo sa Panginoon, matanda tayo sa Panginoon, hindi naman dahil tayo Panginoon.
May mga pagkakataon, maaaring mali naman tayo. Kaya handa tayong tumanggap. Pero si Abraham, makita mo kanyang kababaan, hindi niya inarala. Hindi, ako ang pinuno ng pulutong na ito eh. Diba? Ako ang pinuno ng paglalakbay na ito. O pipiliin ko itong dito, sa kanan ako, kaliwa ka. Hindi. Sinabi niya, piliin mo kung anong gusto mo. Yung ayaw mo, yun ang akin. Minsan sinabi sa Panginoon, dun sa Genesis chapter 17, verse 1 and 2, sinabi ng Panginoon sa kanya, magkakaroon ka ng anak. Kasi dami ng buhang sa dagat, kasi dami ng liquid sa dagat. Alam niyo ba nung ilang taon na siya? Nang siya'y sumampalataya sa pangako ng Diyos, siya magkakaroon. 99 years old na siya. At si Sarah, mga 90 years old at that time, baog na, lipas na sa menopause na. Pero siya'y sumampalataya sa Diyos. Pagkatapos ng isang taon, nagkaanak si Sarah, si Isaac. Imposible, pero dahil sa kanyang pananampalataya. Amen. Ito mga kapatid, ang gawain ng Panginoon, nakasalanan lang ito sa Panginoon. Ang mga bagay na imposible, sa Panginoon natin idala. Sapagkat wala tayong magagawa. Hindi gawain ng tao ito. Gawain. Katulad ng sinabi ni David kay Goliath, nung siya humarap kay Goliath, anong sabi ng mga kapatid niya? Hindi mo kaya yan, bata ka. Sabi, mayabang ka lang eh. Hindi mo kaya yung higante. Anong sabi niya? Ang labanang ito sa Diyos, hindi sa akin. Kasi kung titignan nga yung physical strength, ang liit niya. 17 years old yung nabasa ko. Kalaban mo, higante. Ang tawag nga sa English, champion ng mga Palestine. So, sanay sa pakikipaglaban, buhat pa sa kanyang pagkabata. Yung general nga, si Saul nga, kaya nabanggit ni Brother Boko kanina, duwag na niya. Si Saul nga, nakahari. At yung kanyang mga general, ayaw mo makipaglaban. Tapos ang bata, si David, lalaban. Pero sabi niya, nang pinagtatawanan siya ng higante, ako'y pumaparito sa pangalan ng Panginoon ng mga po at ibibigay ko sa akin ng Panginoon upang malaman ng buong kapisanan ito na may Diyos sa Israel. Yes. Ang kalakasan niya nagmumula sa Panginoon, hindi sa kanyang sarili. Ganyan din mga kapatid sa atin. Mahina tayo, malakas tayo sa Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, kung ako'y mahina, ako'y malakas dahil sa Panginoon. Ngayon siya dumating yung mga pagsubok, diba? Sabi ni Pablo sa Corinto, dumating sa akin ang mabigat na pagsubok nang higit sa akin kaya. Halos nawalan na ako ng pag-asa sa buhay. Pero upang ako'y matuto na kung ako'y mahina, ako'y malakas sa Panginoon. Minsan, inisip natin, matagal na tayo sa Panginoon, malakas na tayo. Pero dumating ang panahon, nare-realize natin, wala tayong kaya. Yes. Kailangan natin. Sa may karamdaman, minsan pag dumating ang karamdaman, mabigat. Kasi meron tayong mga kapatid dito, mabigat ang karamdaman. Pero si Haring Ezekiel, noong 2 Kings chapter 21-6, nang siya'y magkasakit, inutusan ng Panginoon si Propeta Isaias. Sabihin mo kay Haring Ezekiel, mamamatay na siya, ayusin niya na ang kanyang kaharian, ayusin niya ang kanyang pamilya. Baka magbalot ka na, mamamatay ka na. Diba? Anong ginawa ni Haring Ezekiel? Umiyak siya sa Panginoon. Basahin natin para mula. Maganda kasi, 2 Kings chapter 21-6. At ang araw niya may sakit na ikamamatay si Ezekiel. At si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparong sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ng iyong bahay sapagkat kayo mamamatay, hindi mabubuhay. Nang magkakay kanyang itinihit ang kanyang mukha sa panig ng bahay at nanalangin sa Panginoon nagsasabi, dinadalangin mo sa iyo, Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako'y lumagad sa harap mo sa katotohanan na may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekiel ay umiyak na mainam. At nangyari bago si Isaias ay lumabas sa pinakaroon ng bayan, nang salita ng Panginoon dumating sa kanya nang sasabi, bumalik ka uli at sabihin kay Ezekiel na pangulo ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, ni David na iyong magulang, aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha,
narito, pagagalingin ka sa ikatong araw at sasampa ka sa bayan ng Panginoon. At aking idaragdag sa iyong mga karawan ay 15 taon. At aking ililigtas ka ang bayan ito sa kamay ng hari sa Assyria. At aking pagsasanggal ang bayan ito dahil sa akin at dahil sa aking lingkod na si David. At sinabi ng Panginoon, narinig ko ang iyong panalangin, nakita ko ang iyong pagluha. Pagagalingin. Ano sinabi ni Isaias? Panginoon, nakita mo ang buhay ko. Sabi niya, ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan na may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. Kasi Isaias talaga alam niya, mag-preach siya sa harapan ng Panginoon. Sabi, Panginoon, lumakad ako sa harap mo, alam mo ang buhay ko. Kaya alam mo sa Panginoon ang buhay natin. Hindi kailangan malaman na iba yung buhay natin. Ano sabi ng Panginoon? Narinig ko ang panalangin mo, nakita ko yung pag-aalala. Mga kapag sinasabi ko ito, sapagkat kung minsan may dumalang sa aking mabigat na pagsubok, akala natin walang tumutulong sa panalangin natin. Pero mayroon. Especially kung talagang tapat tayo sa Panginoon, tumutulong siya. Kay Ezekias, binigyan ng another 15 years. Nadagdag sa kanyang buhay. Hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Pero alam natin, dinirig ng Panginoon ang ating panalangin. Nakikita niya ang ating pagbuha. Alam, meron akong note dito. Yung word na listen, sa silent. Parehas na 6 words lang yan. 6 words lang, di ba? S-I-L-E-N-T. 6 letters. Yung 6 letter na yan, sa word na listen, sa silent. Kung titignan mo, parehas lang yan. Pero iba lang ang init. Sabi naman ako nabasa, word silent and listen is the same letters. Only God can listen to us, even we are silent. Ibig sabihin, kahit hindi ka dumadalangin na malakas, alam ng Panginoon na nasa puso mo. Alam niya yung dalamhati mo. Alam niya yung pagnanais mo talaga maglingkod sa Panginoon. Kung talaga ibig mo maglingkod sa Panginoon, alam niya ang kahinaan mo. Alam niya rin ang kailangan mo sa Kanya. Pati ang nais ng Diyos na ibigay sa atin. Manalig tayo sa Kanyang kakayahan. Kaya niya tayong itaas. Sabi niya, yung mahina, pinalalakas niya. Yung walang kakayahan, walang kapangyarihan, binibigyan niya ng kalakasan. Kaya mga kapatid, kung minsan lang, naahadlangan natin ang kamay natin. Sabi sa Isaiah 59:1-2, ang kamay ng Diyos hindi naman umiksi, sabi ni Isaiah 59:1-2. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig. So ang kamay ng Diyos hindi umiksi, ang pakinig niya hindi humina, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang silupan. Kung isa dahil sa hindi tayo tapat sa Panginoon, kaya hindi nakagagawa ang Diyos sa ating buhay. Meron tayong mga kagustuhan, meron tayong mga kaibigan sa Panginoon, pero dapat unahin natin yung ating sariling buhay spiritual. At kung may lapit natin mga sarili sa Panginoon, tutulungan niya. Kasi hindi umiksi ang kami ng Diyos. Hindi mahina ang kanyang pakinig. Pero pinapag-iwalay tayo. Tayo lumayo na sa Panginoon, may kasalanan, may pader ng nakapagitan. Yan ang dahilan. Kaya hindi tayo pinapakinggan ng Panginoon. So kung minsan maaaring talagang may pagsubok, pero tandaan natin, hindi umiksi ang kanyang kamay, hindi humina ang kanyang kamay. Kaya kung may kailangan tayo mga kapatid, silapit natin sa Panginoon. Alam mga Israelita nang sila'y nasa Ehipto, paalis sila sa ilang, di ba? Dumating sila sa Red Sea. Nandiyan yung mga kalaban. Alam mo, ugali ng mga Hebreo. Sabi ni Brother Coco kanina sa Sunday School, murmuring and complaint. Yan ang lagi mong marinig. Bulong-bulong at reklamo. Ano sabi ng Panginoon? Doon sa 4:6-10 ng awit. Kasi sabi na kay Moises, dinala mo ba kami dito sa ilang para mamatay? Wala ba libigan sa Ehipto? Nada lang, di ba? So,
So, bulong-bulong, hindi nila na-realize, alipin sila sa Egypto, inilabas nga sila ng Panginoon doon eh. Para maging malaya at puntahan ng lupang pangako ng kalana para sa kanila. Eh niya, puro sila reklamo, puro sila bulong-bulong. Pagpupuntong hininga. Ano sabi ng Panginoon? 4:16 ng awit. Be still and acknowledge that I am your God. Magsitigil natin na kilalanin nyo na ako ang Diyos. Kung minsan, pag may dumarang ng mga pagsubok, problema sa ating buhay, dami nating sinasabi, si ganito, si ganito, si ganito, yun, nasisilang lahat. Pero sabi nyo, tumahimik ka, kilalanin mo mga Diyos. Tumahimik ka, munta ka sa iyong kwarto, lumimik ka. Nandun ang kalakasan sa Panginoon. Kung may problema, punta ka sa kapitbahay, punta kay kapatid na ganito, kapatid na ganito. Sige. Pero mga kapatid, si Moises, ganyan ang ginawa niya, ginamit siya ng Panginoon. Yung tatlong Hebreo, sinabi na sa hari, sabi ng hari sa kanila, dahil hindi sila sumamba sa ributo, ilahagis sila sa hulong ng nilinas. Anong sabi ng mga Hebreo? Ang Diyos na ang pinaglilingkuran, kasi ang hamon ng hari, sinong Diyos ang makapagliligtas sa inyo sa amin? Diba sabi? Ano sabi nila? Ang Diyos na aming pinaglilingkuran, may kapangyarihang magligtas sa amin sa iyong kamay o hari. Pagkatalispasin mo ito, kung hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba. Yung kakapata nila sa Panginoon. Pero sinabi na, ang Diyos na aming pinaglilingkuran, may kapangyarihang makapagligtas sa amin. So nagtitiwala sila sa Diyos, na kaya silang iligtas ng Panginoon sapagkat siya'y makapangyarihan. Pero kung hindi man sila iligtas, hindi pa rin sila sasamba. Handa silang mamatay. Yung katapatan nila sa Panginoon, lagpas, pati kanilang buhay. Ibig sabihin, magandang buhay natin, maayos, mapayapang lahat, walang problema. Parang mas bila rin tayo sa Panginoon. Kung saan dumarating mabigat na problema, mga pagsubok sa buhay, kailangan doon natin nasusubok ang katapatan natin sa Diyos. Kasi alam na ng Panginoon kakatayin natin. Pero tayo doon natin na-realize na mahal pa pala akong kahulangan sa Panginoon. Kaya mas maganda pag dumating ng mga bagay, nalapit tayo sa Panginoon. Kung tayo tapat sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Sabi na ng Panginoon, kung kayo mananatili sa akin at sa aking salita, hilingin niyo ang anumang bagay at igagawin sa inyo. Kung kayo mananatili sa akin at sa aking salita, ano man ang inyong hiningin, ipagkakalaro sa inyo. Si Gideon, nang siya tawagin ng Panginoon na mamuno sa Israel, anong sabi niya? Kung ang Diyos ay nasa amin, bakit kami kinakawawa? If God is with us, how come we are oppressed? Kasi nung panahon yun, yung pag sila nagtatanim, dahil sama-sama ang kanilang mga hari, pinababayaan sila ng Diyos. Dumarating ang kaaway, inaalin din sila. Pag sila nagtatanim ng trigo, pag malapit ang anihin, dumarating ang kalaban, sila ang umaani, wala silang magawa. Hindi nila kaya yung mupo. Kaya tinawag siya ng Panginoon. Sabi niya, bigyan mo ng Panginoon ng tanda. Yung balak, ilalagay ko sa gabi, sa kinabukasan, kung mayroong mababasa ng hamog, yun na ang tanda na talaga ako pinatawag. Pinamagahan, piniga niya, daming tubig. Ang balat. Sabi niya, minsan panguling Panginoon, ilalagay ko sa gabi, huwag masasayaran ng tubig. Kinabukasan, kung tuyo, tunay nga akong tinawag mo. Sumunod na gabi, nilagay niya sa labas. Kinumagahan, piniga niya, walang tubig, tuyo talaga. Nung na-realize, talagang tinatawag ako ng Panginoon. Eh, tinipo niya Israel, alabanan natin ang ating mga kaaway. Sabi ng Panginoon, masyado kayong marami. Kasi pag nanalo kayo, sasabihin niyo dahil sa inyong kalakasan. Libo-libo, dumating. Kaya sabi ni Gideon sa kanila, yung takot, umuwi na. Umuwi, ang dami. Ang natira yan, mga 3,000 na lang. Ati mga 15,000 sila. Sabi na masyado pa kayong marami, painom mo sila sa batis, sa tubig. Yung uminom na parang aso, alisin mo. Yung uminom sa kamay, yun ang itira mo. Ilan na natira? 300 lang. Laban sa libo-libong kaaway. Pero ano yung 300 na yun? Tagumpay sila. Dahil sa katapatan, bumalik yung kanilang
katapatan sa Panginoon, nagbalik loob sila sa Panginoon, nagtagumpay sila sa Kanan. Dapat kung tayo magiging matapat sa Panginoon, hindi man tayo naging tapat noon, ay pagkukulang tayo. Pero pag inayos natin ang ating relasyon sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng tagumpay ng kalakasan. Amen. Hindi niya tayo papabayaan. Sapagkat sinasabi ko kanina ang Panginoon, yung kanyang commitment sa kaligtasan.